unang bahagi ng ating Fun Saturday, ang ating Philippine News. Buksan natin ang ikalawang bahagi, Puso sa Puso. Puso ko sa bayan ko. Second hour ng ating Fun Saturday, ito po ang tinig ninyo. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ang ating pakikipag-ugnayan ng puso sa puso sa bawat mamamayang Pilipino. Ugnayan, pakinggan. Ito'y paglilingkod sa bayan ng inyong pong abang lingkod, Public service. dito lamang sa ating weekly program, ang ating Fun Saturday Live. at ito ang inyong abang lingkod, 61 years in the service. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Second hour, ang ating views in the news, ang ating Inside, puro-puro, opinion, and Saturday Live. well, bayan kong minamahal, pag-usapan natin ang ating mahal na bansang sinilangan, maging tayo man ay hindi na Pilipino by citizenship, maging tayo man ay malayo sa bansa, tayo ay may mga memories, may mga alaala na nakaukit, nakakintal sa dibdib ng lupa nating tinubuan ng Pilipinas. And so wherever we are and whatever we do outside of the country, still the blood that drips into the veins of everyone, dugong Pilipino pa rin yan. Naalala ko ang Pilipinas simula nang ako'y maupo sa harapan ng mikropono, 6 na dekada nang nakalilipas. Napakinggan ko na ang mga katawagang palasak na ginamit upang i-address ang Pilipinas. The Pearl of the Orient. Pagkatapos narinig mo, yung Pearl of the Orient, American period yan. American Commonwealth, Philippine Commonwealth period. Pearl of the Orient. Pumasok si Manuel Quezon, nais niyang maging independyente ang Pilipinas. Run like hell! Pwede na. Dumaus-dus ang panahon. Run like hell nga ang Pilipinas. Naging sick man of Asia ang Pilipinas. The sick man of Asia. Tumagal ng dekada na may sakit na bulutong tubig ang Pilipinas. Pumasok ang isang presidente, naging rising tiger of Asia ang Pilipinas. Pagkatapos 6 na taon, umalis ang pinagpipitagan ng presidente. Pumalit ang isa, naging sick man of Asia again ang Pilipinas. So ang tanong natin mga kababayan ko, can the Philippines be a rich country like Japan or Singapore? Or magpapatuloy ba ang Pilipinas na ang mga Pilipino ay busabos sa kanyang lupang tinubuan? Beggars on the streets of Manila. Yun ang tanong, yun ang tatalakayan natin ngayon sa ating palatuntunan mga kababayan. But bago natin simulan ang ating talakayan, ang ating balitaktakan dito, nais kong iparinig sa inyo ang ilang mga nakapagpapalubag loob na mga kataga. Baka sakali na magkaroon ng inspirasyon sa puso at damdamin nating mga mamamayang Pilipino. Pakinggan natin ito at namnamin natin ang bawat kataga dito sa ating mapapakinggang ulit. Did you know that once the Philippines was almost as wealthy as Japan? Yes, back in the 1950s and 1960s, we were the second richest country in Asia. After World War II, the Philippines rose quickly. Agriculture was strong. Rice, sugar, abaca, and coconut were exported worldwide. We had factories producing cars, steel, milk,
textiles, appliances, even ships. The peso back then almost equal to the US dollar. Foreigners came here to study, to work, and to invest. While Japan was still rebuilding from the war, the Philippines was known as the Pearl of the Orient, a model of progress in Asia. But what went wrong? First, corruption and poor governance. Many projects ended up wasted. Second, pressure from foreign powers. IMF, World Bank, and the U.S. forced us to open our markets. As a result, many local factories closed down. Add to that the growing foreign debt, and the country became too dependent on imports and agriculture. Meanwhile, Japan focused on technology and industrialization, while the Philippines was left behind. Sana ho ay nakintal sa inyong isipan ng bawat kataga na binitawan ng ating narrator kung ano ang naging unang mga kasaysayan ng Pilipinas. The Pearl of the Orient. Ito pong bahaging ito ng ating bansa, yung katawagan sa ating Pearl of the Orient, ay panahon ng mga huling taon ng Espanya sa Pilipinas at nang pumasok ang Amerika noong 1898. Binansagan tayong Pearl of the Orient. Sabagat naging maganda ang takbo, napakinggan naman ninyo yung narration. And then, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, pumasok na si Manuel Quezon. Ang kanyang pananaw, I would rather have a government run like hell by Filipinos than government run like heaven by Americans. Noong pa man nag-aaway-away na sila. Etong si Manuel Quezon, sina Quirino, Laurel, yung mga nauna, panahon ng Amerika. So run like hell. From the 60s, from the 40s, maganda pa, pumasok ang 50s, unti-unti nang bumulusok, pumasok ang 60s, yung run like hell nagkatotoo. Naging sick man of Asia ang Pilipinas. From the late 60s to 1986, the sick man of Asia. Pumasok ang mga panahon ni na Cory Aquino, pumasok ang panahon ni si Cory Aquino. Balikan natin itong mga presidente tuloy para mas maliwanagan. So Manuel Quezon. Manuel Quezon ang unang-unang presidente ng Commonwealth at ikalawang presidente ng 1935 Constitution, panahon ni Emilio Aguinaldo. At tandaan niyo sa Kawit, Cavite, yan ang pinagdiriwang ng Pilipinas ngayon, June 12, instead of July 4. June 12. Ang unang kinilala ng Pilipinas ngayon, under Macapagal, na unang-una na free country, Malolos Congress, Malolos flag raising. Si Manuel Quezon ang unang presidente ng Commonwealth, American period. Pero siyang ikalawang presidente doon sa unang government natin under Emilio Aguinaldo. Okay? So tapos na tayo kay Manuel Quezon. Namatay si Manuel Quezon 1944 bago pa nagkaroon ng independensya ang Pilipinas sa Japan. Pumalit si Manuel Rojas. Ang mga ito ay hindi magkakasundo-sundo. From Aguinaldo to Quezon to Rojas, hindi magkasundo-sundo. Kaya lang nang ibabaw yung run like hell. So, ikalimang presidente from 1935, ikalimang presidente si Manuel Quezon, Manuel Rojas, ang kontribusyon niya sa ekonomiya ng Pilipinas ay yung pagtatag ng mga bangko. Kung natatandaan ko, inabot ko na ito, RFC. Ang tawag nito ay Rehabilitation Finance Corporation na naging DBP, Development Bank of the Philippines. Natatandaan ko yan. Ako'y panahon pa ng kopong-kopong nung yan. Manuel Rojas. Pagkatapos si Manuel Rojas, ang next na nagbigay ng contribution, ialis na natin yung wala.
na contribution sa economy ng bansa. Carlos Garcia. Ang Carlos Garcia naman, Filipino first. Sabi nga ni Quezon run like hell by Filipinos. So, sabi ni Carlos Garcia, Filipino first. Patronize our own products and services. Ang kaso yung patronize our own product and services, wala na tayo Pinatay na yung mga negosyo, pinatay na yung mga umusbong sa American period. Yung eksportasyon natin ng abaka, wala na. Eksportasyon natin ng asukal, wala na. Yung kanlubang sugar mills, wala na. Eksportasyon ng mga nyug, wala na. Franklin Baker, nagsara na. Wala na. Panahon ng run like hell by Filipinos. So, iabante natin yung panahon. Unti-unti nang bumulusok ang ekonomiya. Yung 5 million na pinagkaloob, o 5 billion na pinagkaloob ng Amerika sa Pilipinas, natunaw na, wala na. Bakit 5 billion lang ang binigay ng Amerika sa Pilipinas? Reparasyon. Gawa ng nagalit Nagalit si MacArthur Gusto mong magsarili? Sige. So yung rehabilitation money, ibinuhos sa Japan ng Amerika. Run like hell pala. O sige. 5 lang ang napunta sa Pilipinas. 5 billion. Yun ang binuhay ng Amerika sa Pilipinas. Wala na yung mga export natin. Wala na. Agrikultura, wala na. Naisa ng buhayan ni Marcos naglagay ng IRRI, yung IRI kung tawagin natin, hanggang ngayon pupungas-pungas yung IRI. Sa madalit sabi, nawala yung export natin pagkatapos pumasok na ang panahon ni Garcia, ni Macapagal, binuksan ng importasyon. Pumasok si Mr. Marcos, binuhay na ng husto ang import as against export ng Pilipinas. Natuluyan na yung sinasabing run like hell by Filipinos. Nagkaroon ng martial law, nagkaroon ng people power, pumasok si Corazon Aquino. Walang nangyari sa ekonomiya ng bansa. Ano naman ang magagawa ng housewife? Nabuhay sa limpak-limpak na yaman si Mrs. Aquino. Wala siyang alam sa pagpatakbo ng malayo sa loob ng bahay. Pumasok si Fidel Ramos. Military man, general, walang alam sa ekonomiya. Nabuhay yung kanyang mga cronies, kagaya ng mga Villar. Bakit biglang yumaman ang mga Villar? Dahil lang kay Mr. Fidel Ramos. Yung mga reclamation sa nagsimula yan, yung pagbenta ng Philippine government properties, military sites, saan nagsimula? Mr. Ramos. Walang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Pagkatapos ni Ramos, pumalit na si Mr. Joseph Estrada, papogi-pogi. Walang alam sa ekonomiya si Mr. Estrada. Ang alam nito magpogi-pogi. Kahit ninyo, pati yung arroceros muntik ng ibenta sa mga inchik ni Mr. Estrada. Nakudita si Mr. Estrada na Gloria Macapagal-Arroyo, binuksan ang merkado ng Pilipinas sa China. Lalong namatay ang mga local manufacturing companies sa Pilipinas sabagat nabuhay ang mga imports galing sa mainland China. Kaya sabi ng ilang mga kaibigan natin ngayon, mabubuhay ba ang Pilipinas kung wala ang China? Kaya sabi ni Marcoleta, bigay mo na lang yung mga kalayaan, group of islands yang sa China. Bigay na lang para tahimik na tayo. Gawa ng totoo nga naman. Kahit saan kalumingon sa Pilipinas, low class ang mga produkto galing sa China. Mga kinopya ng mga produkto from European countries, from America, kinopya ng China, yun ang binuho sa Pilipinas. Macapagal-Arroyo. Nakita ninyo, pati na mga panluloko riyan, CTE.
broadband, China. Nawala si Gloria Macapagal-Arroyo, pumasok si Benigno Aquino Jr. Diyan nabuhay na muli ang pag-asa ng Pilipinas. Sa magitan ni Benigno Aquino Jr., gumanda. Kahit na anong pagsira, pagwasak sa pangalan ni Benigno Aquino Jr. ay hindi na nagumpay. Gawa ng mas matibay ang kanyang ginawa. Matibay ang kanyang mga accomplishments laban doon sa mga paninira sa kanya. Pumasok si Benigno Aquino Jr. nang buhay na muli ang Pilipinas. The Rising Tiger of Asia. Yung panukala ng kanyang nanay, si Corazon Aquino, na hindi natupad nung araw sa panahon niya, ni Corazon. Yung PPP, Public Partnership, binuhay ni Benigno Aquino Jr. Nabuhay ang bansa, ang tawag sa Pilipinas, The Rising Tiger of Asia. Napakagandang pakinggan. Sabagat from the sick man of Asia, naging Rising Tiger of Asia. Nagkaroon ng maganda na pananaw ang Pilipinas. Mga foreign investors nakita sa mapa, may Pilipinas pala. In fact, ano ang sabi ng pinuno ng Japan? Ito ay World Bank Country Director for the Philippines, si Matsuo Konichi. Anong sabi niya? Under President Benigno Aquino, Noynoy Aquino, the Philippines is no longer the sick man of Asia, but the rising tiger of Asia. There is a micro or macroeconomic stability. There is fiscal situation of the government. It is sound and improving. The fight against corruption is being waged with determination. It is paying off. Transparency is improving anywhere in the country. Yan ang pahayag ni Matsuo Konichi, World Bank Representative, Director for the Philippines, sa kanyang closing noong 2013 ng Philippine Development Forum sa Marco Polo Hotel, Pebrero 5. At hindi lamang yan, maging yung mga European investors na pukaw, nakita sa mapa, meron palang Pilipinas. Meron palang bansa na minsan ay tinawag na the Pearl of the Orient, na naging sick man of Asia sa panahon ng mga sumunod na mga presidente after Quezon. Nabuhay after people power, naging Rising Tiger of Asia. Unfortunately, mga kapitbahay, maiksing panahon lamang ang iginanda ng pananaw ng daigdig sa Pilipinas. 6 na taon is too short for a good president. Benigno Aquino Jr., the third. Ang masaklap nito ang pumalit sa kanya, total na ibinasura ang lahat ng mga naging benepisyo ng Rising Tiger of Asia. Ibinasura ito. At sabi ng mga media men, ito'y mga hindi galing ito kay Furel Salvo, International Monetary Fund. Sabi ng Transparency International, sabi ng World Bank, it is a repeat of the sick man of Asia again in the Philippines during the term of Rodrigo Duterte. International Monetary Fund, Transparency International, World Bank, sila po ay mga sensitibong organisasyon na mga financiers sa buong daigdig. Parang mga Visa, Mastercard, kung ano-ano pang mga plastic na mga ginagamit natin. Ang mga ito, parang sila, itong mga World Bank na ito. Nagpapautang ito sa malakihang halaga sa mga bansa
World Bank, nagmamasid sa corruption ang international transparency. Nagpapautang International Monetary Fund. Lahat ng mga ito ay binubuo ng mga bansa sa daigdig na cumulatively nagpapautang sa mga bansa kagaya ng Pilipinas. Kaya kagaya ng Visa, Mastercard, nagkakaroon sila ng masusi na investigasyon sa mga nais umutang sa kanila. And that includes the Philippines. Bago ka pa utangin, tinitingnan ng yung paying capacity. In fact, sa panahon ni Benigno Aquino III, napasama ang Pilipinas na magpautang ng excess money sa ibang mga bansa na tinuligsa ng kanyang mga kalaban. But the truth of the matter, gumanda ang takbo ang pangalan ng Pilipinas. And then, eto na nga. Pumasok si Rodrigo Duterte. Walang alam. Diretsahan natin sinasabi ito. Wala itong alam sa international na affairs ng gobyerno. Because all of the time in his life ay local head lamang ito diyan sa Davao. Hindi natin binamaliit ang Davao. Pero iba ang magpatakbo ng maliit na probinsya kaysa mga kumpol ng mga probinsya. And so the Philippines went back to the sick man of Asia from 2016 hanggang 2022. Yan ay mga tala ng International Monetary Fund, tala ng World Bank, tala ng Transparency International. Again, the Philippines is the sick man of Asia. Bakit? Sabi ng mga research organizations na ito at mga financial organization, sabi nila, the reasons are rampant corruption during the time of Rodrigo Duterte. Killings, unabated and unreasonable killings sa panahon ni Duterte. The reason why ang inyong tatay nandoon sa ICC. Nepotism. Natatandaan ninyo yung Pharmaly, yung COVID medical kits. Natatandaan ninyo Michael Young. Natatandaan ninyo Christopher Lau. Mga ito ay bahagi ng mga cronies and mga nasa sangkot sa nepotism sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Ang kanyang administrasyon, sabi nitong World Bank ng International Monetary, ang administrasyon is marked by debts, by crony capitalism, by killings and corruption, caused the country to lag behind its Asian neighbors. Masakit, di ba? Oh, kahit English na medyo pahapyaw natin naintindihan, masakit pakinggan eh. Sa Tagalog, markado ang administrasyon ni Rodrigo Duterte ng mga utang na sandamakmak, ng crony capitalism, mga kaalyado niya, mga kaibigan niya, na nagtampisaw. Tingnan naman ninyo ang kaso ng DPWH. Lumilitaw ngayon. Samahiya naman kayo. Sino ang mga taong sangkot dito? Mga tao na pinagbigyan, naging mga maalwal sa kamay ni Rodrigo Duterte. Crony capitalism. Mga pagpatay, killings, at korupsyon sa gobyerno. Ito ang mga kataga na ginamit sa panahon ni Rodrigo Duterte. Particularly, yung COVID-19 scandal. 2020. Dahilan nito na bumulusok na ng gusto ang ekonomiya ng bansa. Always remember those names. Christopher Bongo. Nandiyan si Bato de la Rosa on the killing side. Christopher Bongo on the cronyism or crony capitalism.
Michael Yang, crony capitalism. Dennis Uy, crony capitalism. Pogo, crony capitalism. Lahat ng ito sa ilalim ni Rodrigo Duterte. So, kung titingnan natin maigi mga kababayan, nangihinayang lamang ako sa bansa. Gawa ng hanggang kay Rodrigo Duterte, may umusbong sanang panahon from Commonwealth government na maunlad, unti-unting nawasak. Umusbong sana sa panahon ni Benigno Aquino. Kung itinuloy-tuloyaan hanggang ngayon, baka tayo ay isa ng Japan o isa ng Singapore. Napakagandang pakinggan. Hindi malayo. Bakit? Even before the July 4 independence given to the Philippines, ang Pilipinas ay may pangalan na panahon pa ng mga Kastila. Do not even forget, yun na lamang na University of Santo Tomas, for example. Yung mga anak ko diyan galing. Very proud to say na tayo'y nandoon Universidad ng Santo Tomas sa Pilipinas. Alam ba ninyo na mas nauna pa itong itinatag kaysa sa Harvard University. University of Santo Tomas. Itinatag ito 25 years bago pa ang Amerika nagtatag ng Harvard University. Dapat mas matatag tayo sa Amerika sapagkat ang edukasyon na pinagkunan natin mas matanda pa sa mga nagtapos sa Harvard University. The only university in the world, sa buong daigdig, na merong 4 na titulo kung tawagin ay papal titles. University of Santo Tomas. Official Pontifical, Royal University of Santo Tomas, Catholic University of the Philippines, the oldest Catholic university in Asia. Mga formal na titulo na pinagkaloob sa University of Santo Tomas. 25 years na unang itinatag sa Harvard University. Kaya bakit ko nabanggit ito mga kababayan? Sabagat kung ang Pilipinas, ang mga Pilipino, kung ang mga Pilipino ay nahubog sa isang maayos na edukasyon 25 years earlier than those Americans na nahubog sa edukasyon ng Harvard University, di ba kung ginamit natin ang matino yung napag-aralan natin, walang korupsyon, walang nepotism, walang cronyism, walang dynasty, kung natutuhan lamang natin ito, mantakin mo, the richest country in the world, ang Amerika, isa sa mga pinagpipitaganan nilang source of education, ang Harvard University. Mantakin mo kung ang Pilipinas ay ginamit ang mga napag-aralan natin sa Universidad ng Santo Tomas. 25 years na nauna kaysa sa Harvard University. Di ba mas maganda sana ang edukasyon natin? But no. Nangibabaw yung run like hell by the Filipinos. Run like heavens by the Americans. No. Kaya naalaala ko si Lee Kuan Yew ng Singapore. Ang Pilipinas compared to Singapore, baliwala ang Singapore. Natandaan ninyo, sinipa ang Singapore ng Malaysia. Mangiyak-iyak si Lee Kuan Yew. At that time, 25 anyos yata siya, si Lee Kuan Yew. O 35, sinipa ng Malaysia ang kagaperanggot na bahagi ng Malaysia na kung tawagin ay Singapore. Walang pera, walang sundalo, walang tao, walang mga official. Nag-aral sa Amerika si Lee Kuan Yew. Isang abogado. Wala siyang alam na magpatakbo ng gobyerno pero ginamit niya ang kanyang pinag-aralan. Ano ang nangyari?
ang Singapore ang isa sa pinakang mayayaman na bansa sa daigdig. Nais kong iparinig sa inyo itong bahagi na ito. Baka sakaling makapulo tayo ng kaalaman sa kung anong nangyari, anong ginawa sa Singapore. From nothing, from no country at all, pinatakbo ng isang batang abogado. May pagmamahal na tunay busilak sa kanyang itinapon na kaparanggot na lupa. Buti na lang kung isang tumpok na lupa, mga kalat-kalat na tumpok ng lupa, na ngayon ay isa sa mga pinakang mayayaman sa daigdig. Pakinggan natin ito. In 1965, Singapore was kicked out of Malaysia and left to die. 50 years later, it became richer than the country that expelled it. August 9th, 1965. Lee Kuan Yew cries on national television. Singapore has been expelled from Malaysia. No natural resources, no army, no fresh water. 2 million people crammed onto an island smaller than New York City. Lee is 31 years old, Cambridge-educated lawyer, now Prime Minister of a country nobody believes will survive. Unemployment is 14%. 60,000 homes have no toilets. Communists are rioting in the streets. Lee makes a choice. He'll build Singapore through discipline and force. He bans chewing gum, mandates English in schools, criminalizes corruption with brutal efficiency. He creates the Central Provident Fund, forces citizens to save 20% of their income. He lures multinational corporations with tax breaks, builds the port, invests in infrastructure. He jails political opponents, controls the press, but the economy explodes. GDP grows 9% annually for 3 decades. By 1990, Singapore's per capita income surpasses Britain's. Lee steps down as prime minister in 1990, stays in cabinet until 2011. Lee Kuan Yew died in 2015. 1 million people line the streets. Singapore's GDP per capita, $72,000. Malaysia's, $12,000. He proved a country without resources could thrive. Yan ang kasaysayan po ng Singapore sa pamumuno ng iisang tao lamang, Lee Kuan Yew. So kung titingnan natin maigi, anong nangyari, i-dissect natin ang mga nakalipas dyan sa Pilipinas. Para ito sa kapakanan noong mga, well, I don't know, leader ng bansa natin. Ano nga ba talaga ang dahilan bakit talagang naging talamak, run like hell tayo sa kamay ng ating mga kababayang Pilipino? Ito po ay hindi akin na pananaliksik, kundi ito ay hango sa napakaraming mga nababanggit ko na rito mga organisasyon na pinagkukunan natin ng talino, ng kaalaman para sa kaalaman din ng ating mga kasama rito sa FSL. Itong report na natanggap natin, bakit nagkaroon tayo ng economic downfall, pagbagsak, economic decline from the 1960s, late 50s, early 60s, hanggang sa umabot sa panahon ni Rodrigo Duterte. Sabi dito sa pangunang mga kataganang report na tinanggap natin, while the Philippines was indeed Asia's second richest nation, ang Pilipinas ay ikalawa sa pinakang mayamang bansa noong mga 1940s to 1960s. I mean to 1950s. Before 1960s. So from 1940 to 1950s, to the end of 50s, sabi dito samantalang ang Pilipinas ay tinagurian na ikalawa. Alin ang number 1? Japan. Kaya nga may lakas silang militar na sumakop halos ng buong Asia. Pinakang mayaman ng Japan from the 40s hanggang sakupin ng Pilipinas 40s.
Pangalawa ang Pilipinas sa pinakang mayaman. One also reason why ang unang tinarget ng Japan sa kanilang Asian expansion or Asian colonization ay ang Pilipinas. So bakit from the second richest country in Asia, naging sikman of Asia tayo ngayon? From rising tiger of Asia, pearl of the Orient in Asia, naging sikman of Asia ang Pilipinas. Ito po ang masaklap na resulta na lumabas official documents. Number one, divergent economic strategy ng Pilipinas. Yung mga namuno sa bansa, mga pulpul, mga walang alam sa takbo ng ekonomiya. Naalala ko tuloy si Leni Robredo. Siguro pagkatapos ni Marcos, kung papalarin, ekonomista ito si Leni Robredo, ang kailangan, ayon dito sa rekomendasyon, ang kailangan ng Pilipinas ay magaling sa economic strategy. Bakit sapagat yung dating mga raw materials, ito'y analysis ito nila, ng mga magagaling. World Bank, maging Transparency International, International Monetary Fund, napakaraming iba pa. Sabi nila, yung export natin namatay. Pinatay ng mga importador na mga miyembro ng 9 Senate line ng Pilipinas. Yung mga materials natin wasted. Walang nangyari. Sa kawalan, walang focus sa modern technology na kailangan ng ating mga raw material sa bansa. Yung mga dati nating mga exports namatay sapagat hindi pinalago ng gobyerno. Ano ang mga ito? Sugar, timber, mining, agriculture sa madalit sabi, yung extraction and enrichment and focus ng gobyerno sa economic strategies sa paggamit ng mga raw materials versus technology isinantabi dahilan sa import ng mga negosyante diyan na Pilipino, Chinese sa Pilipinas. So yung import, pumatay ng local manufacturing natin, maging sa mga paggamit ng mga raw materials, pinatay ng importasyon dahilan sa kawalan ng kaalaman ng mga namuno sa gobyerno. Economic strategies a failure. Ikalawa, political. Ito ang matindi. Ito ang pinakang pangunahing problema kung bakit ang Pilipinas is a sick man of Asia. Run like hell by politicians. Political and institutional decay, sabi ng World Bank. Mataka mong tawag na yan. Political and institutional decay. Pagkabulok ng politika at ng mismong institusyon o gobyerno ng Pilipinas. Bakit? Ito ang mga sinabi nila ng mga organisasyon na ito nagmamanman sa bakat nais ng Pilipinas na umutang, kaya tinitingnan nitong mga International Monetary Fund, tinitingnan ng World Bank, kaya bang magbayad nito? Sandamakmak ang cronyism at corruption nila. Political and institutional decay. Number one, cronyism. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, nabanggit ko na kanina, ang mga yumaman, duplikado. In fact, sabi ng Japanese World Bank representative, kinopya ni Rodrigo Duterte ang mga ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. sa mga lado ng cronyism, lado ng political
nepotism, sa lado ng oligarke, kinopya ni Rodrigo Duterte yung mga ginawa ni Marcos. Political and institutional decay in the government. Cronyism and corruption. Sabi rito, cronyism and favoritism, particularly during the dictatorships of Marcos, and a semblance during the period of Rodrigo Duterte. At sa dekada na political instability. Bakit? Dahilan sa political dynasty. Instability sa politika caused by political dynasty. Bakit? Sabi nga dito decay. Political instability and decay. Pagkabulok ng sistema. Sabagat sa haba ng panahon, pinatatakbo ito ng mga pamilyang politiko na walang pagmamahal talaga sa bansa, kundi ang pagmamahal sa kanilang bulsa. And of course, oligarchy. Ito yung mga partnership ng mga politiko sa mga mayayaman. Sa Pilipinas, partnership ng mga politiko sa mga incheck na mga may kontrol na sa ekonomiya ng bansa. Kaya lumalago ang importasyon. Sabagat ang may kontrol sa ekonomiya sa bansa ay mga pure-blooded Chinese. Na ang iba rito ay mga Filipino-Chinese or Filchi. Pero in pure honesty, ang kanilang loyalty sa income, sa negosyo, na makukuha lamang nila ng malaki kung sila'y may importasyon ng mga produktong ibibenta sa mga Pilipino na galing sa China. External aid and reconstruction. Well, masaklap. Gawa ng sa panahon ni Mr. Rodrigo Duterte, inetsapwera niya ang Estados Unidos. Sa kabila nito, ay tuloy-tuloy ang mga aid o mga tulong na ipinagkakaloob ng Amerika. Kaya lamang kung titingnan natin ng maigi, ako na nagbibigay kunyari, o ikaw nagbibigay sa akin. Pagkatapos yung binibigay mo sa akin, tinatanggap ko, ako si Rodrigo Duterte. Ikaw ang Amerika. Bigay ka ng bigay sa akin, pero ayoko sa iyo, pero bigay ng bigay ka sa akin, tatanggapin ko. Ano ang mararamdaman mo? Walang siya naman yung taong yan. Tanggap ng tanggap, pero hindi man ako imbitahan Kasi si Xi Jinping ang lagi niyang kasama Political instability. External aid. Yun ang ilan sa mga issue. Dahilan dito, sabi rito sa report nila, hyperinflation and debt in the country. From the Japanese occupation during World War II severely crippled the currency of the country. But because of mismanagement at aforementioned reasons, yun ang mga sinabi ko, mga politika, mga political and institutional decay, economic strategies, poorest economic strategies, oligarchy, instability, cronyism, corruption, political dynasties. Dahil dito, nagkasadlak-sadlak at nagkalasog-lasog ang ekonomiya ng bansa. Now, merong pag-asa tayo. Merong pag-asa ang Pilipinas. In fact, ang tawag dito ngayon ay Rising Tiger of Asia. Panahon ni Ninoy Aquino, Rising Tiger of Asia. Ngayon ay ibinabalik ng World Bank ang mga katagana yan sa Pilipinas. Economy is reviving under Ferdinand Marcos Jr.
Pakinggan ninyo ang mga katagana ito. Binabasa ko po lamang itong mga reports na ito. The economy in the Philippines is reviving under Ferdinand Marcos Jr. Kaya ganito na lamang ang ating panggagalaiti na meron tayong mga maiingay riyan na walang ibang dahilan kundi ang bulag, pepe at bingi na pananampalataya sa China. Kasama na riyan ang 9 Senate line. At yung mga akadim, kunyari, na nagkukunyari ng mga matatalino sa mga universities na nagbabakasyon sa China 20 days every year dahilan sa Confucius Institute. Sumasama roon para magkaroon ng indoctrination, ng refresher sa kung papaano ang Chinese propaganda kailangang ilagana. Kailangang wasakin ang gobyerno ni Marcos. Kailangang manatiling punubi ang mga Pilipino. Economy is reviving under Ferdinand Marcos Jr. Ayon dito sa World Bank, ayon sa Philippine Institute for Development Studies, ayon sa ASEAN 3 Macroeconomic Research Office, ayon sa International Monetary Fund, mga organisasyon ito na nagmamanman sa mga bansa sa daigdig involving monetary loans or funding. Sabi nila, okay, si Marcos, gumaganda ang takbo ng Pilipinas. Ang clout nito sa international market ay maganda na, hindi na nakakonfine sa China. Key aspects of Philippine economic rise. Pag bulusok pa itaas, na kailangang isa katuparan, gawin ni Marcos at tuloy-tuloy na ipairal. Rekomendasyon ito ng World Bank, Philippine Institute for Development Studies, International Monetary Fund, ASEAN 3 Macroeconomic Research. Sabi nila, number 1, kailangan ay ituloy-tuloy ang economic performance na ginagawa sa kasalukuyan ng administrasyon, meaning Marcos administration. The country, sabi dito sa report, the country rebounded to 7.6% gross domestic product growth from 2022. Malaki ito. 7.6. Samantalang kay Duterte nasa 4, 4.1, 3.9. Ito malaki. The country rebounded to 7.6% of gross domestic product from 2022. And then average na tinataya nila, bumaba man ang gross domestic product ng Pilipinas sa projection nila ngayon sa kasalukuyan 2026, mananatili ito sa 5.5% ng growth domestic product ng Pilipinas. At hindi lamang yan, yung structural transformation terminology na ginamit nila. Ito yung mga long-term reforms na ginagawa sa ilalim ni Ferdinand Marcos Jr. away from its historical stagnant reputation. Kumbaga, nabago na sa napakatagal ng pananatili ng ganun-ganun na lamang ang takbo nito. Walang pagbabago. Yung mga reforma na isinasakatuparan ngayon ni Marcos ay merong positibong efekto. Long-term reforms have helped shift the economy away from its historical stagnant reputation. So maganda ang pananaw ng ating mga international watchdogs.
Ano ang pinagbabatayan nila ng kanilang mga pahayag na ito? Sabi nila, ang mga analysis na ito ay nakabase dito sa pag-unlad, the growth that is fueled by infrastructure development and a strong, well-managed central bank. So ang kanilang analysis na ito, futuristic until 2029. Sabi nila, itong kung maipananatili ang kasalukuyang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, simula ngayon, simula noong 2022 na maupo si Marcos, kung tuloy-tuloy ito, ang kanilang projection is that ang pag-unlad ng Pilipinas dahilan sa mga ginagawang infrastructure development ay mananatiling malakas. At ganun din ang tamang pamamalakad na ginagawa ng Central Bank ng Pilipinas. Another thing, future outlook warning. Sabi nitong mga research organizations na ito, babala sa mga namamahala sa gobyerno, while currently performing very strongly, samantalang ginagawang maganda ang takbo ng gobyerno ng Pilipinas ngayon, malakas, strongly. Kailangan nito ang long-term success na nakadepende sa, eto pakinggan ninyo, ito ay warning at babala at paalaala para maipanatili ang kasalukuyang malakas na pangmatagalang pananagumpay, long-term success. Kailangan ito ay nakadepende sa mga sumusunod na ito. Number one, improving continuously governance in the country. Maayos na pamamalakad, ituloy-tuloy. Ikalawa, harapin at sugpuin, tackling and controlling corruption. Yung English dito yan, sinaling ko lang sa Tagalog Kailangang i-control at harapin ang korupsyon sa bansa para mabawasan din ang income inequality, para mabawasan ang hindi pantay-pantay na pasahod sa mga manggagawa. Kailangan ang diversified and address the education and skill of the Philippine population. Harapin ang kahalagahan ng edukasyon ng mga mamamayan at ang kanilang skill o kaya kaalaman, sapagkat ito ay hindi pantay sa mga may pera at saka sa mga walang pera. Isang mahalagang bagay, future outlook for the Philippines as recommended by international watchdogs and research organizations. And finally, harapin, projection ito for 2029, harapin ang kasalukuyang problema sa pangingibabaw, dominance of political family dynasties. Pangingibabaw ng Philippine political family dynasties. Sugpuin. Tingnan ninyo mga kababayan sa panghimakas natin. Sa kasalukuyan ng mga growth leader sa bansa, yung mga leader sa ekonomiya ng bansa sa Asia lamang, number 1 ay India, number 2 Vietnam, mantakan mo itong dalawang ito, naunahan, naungusan ng Pilipinas. Number 1 India, very strong GDP, number 2 Vietnam, na kung saan ay sumalo sa mga umalis na mga kumpanya sa mainland China. Instead na sa Pilipinas pumunta, itong mga international companies na ito
na nagising sa kawalanghiyaan ng pakikipagnegosyo sa China. Nag-alisan sa China, mainly Japanese corporations, European factories, American factories, nag-alisan sa mainland China. Instead ng Pilipinas pumunta at mabenefisyuhan economically ang Pilipinas, sa Vietnam pumunta ang marami dito. Kaya ngayon sa ranking, kasalukuyang current, number 1 sa GDP, India. Number 2, Vietnam. Grow at roughly 6.4%. Mostly because of the inflow of companies coming from mainland China. Pantakan mo, bakit hindi sa Pilipinas? Sa baka si Duterte ang nandoon sa Pilipinas Sabi ng mga negosyante, kung ang kumpanya natin sa China, aalisin natin, lagay sa Pilipinas, papet ang Pilipinas ni Xi Jinping Pareho ang efekto. Kaya pumunta sila sa Vietnam na kinakanlong, even at the time of transfers, kinakanlong ng Amerika. Ngayon lamang tayo, binigyan ng atensyon ng Amerika sa ilalim ni Marcos. Ang Pilipinas, pangatlo. Na ayon dito sa mga international watchdogs, kung maimamantene ang 6.5% up to 2029, ay uungos ang Pilipinas paitaas. Baka maunahan ang Vietnam. So, India, Vietnam, and the Philippines. Kaya ano ang kailangan gawin natin mga mamamayang kung Pilipino? Ano ang kailangan gawin natin? Suportahan. Mga kurakot, ikulong na yan. Pakinggan natin si... Ngayon, kung lahat pala tayo honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin at malinis pala sa buong bansa, bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitingnan tayo? Sino kaya dito? Tumigil na kayo ng kapapangkapangkapan nyo, mga artista. Taong bayan, kayo ang magtestigo. That is a problem with this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay at imbestigahin ko lahat, isa-isa, dito sa Senado at sa House of Representatives. Tignan natin. Pearl of the Orient, run like hell by Filipinos. The sick man of Asia, rising tiger of Asia. Mamili ho kayo, mga kababayan kong minamahal. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Pwede pa ba tayong maging kasing yaman ng Japan? O mananatiling patuloy na busabos ang mga Pilipino at namamalibos sa tabi ng mga kalsada? Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. At yan ang ating Views in the News, ang ating insights. Pakinggan natin. Ayaw. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, dyan natin tinatapos ang ating second hour ng ating Fun Saturday. Fun Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Sabi ni pareng Nixon Torres, ang mga traidor sa bayan